Walang mararating ang tama. Dapat ganitong kaaga. Umaarangkada na. Hatid ang pinakabago, pinaka-latest, mga flash reports, mga breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Halabango na. Arangkada Balita. Live na live sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Nakakahiya kapag di mo alam ang latest, di ba? Kaya makibalita na sa Arangkada Balita. Hey! I'm back! Good morning! Na-miss nyo ba ako? Siyempre, nanginginig ako sa lamig pagbalik dito. Kakaiba yung lamig. Talaga ba? Oo. Kaya yakap ko parang sa'yo, nanginig ka na naman. Ay, of course! Basta yakap mo, nakakanginig. Araw po ngayon ng Martes na, Martes! 25 po sa buwan ng Pebrero 2025. Ngayon po ginugunita ang ika-39th na anniversary po ng EDSA People Power Revolution. Pero, special working day, may pasok po ngayon na pera sa mga chikiting. Bangon-bangon at gising na po. Kami po tatlo nyo makasama ngayong morning. Nagbabalik Daryl Justin. Maine Barreto. At Virginal Anton. Arangkada Balita. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Fuji Denso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter Appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. mga malalaki, mga pinag-uusapang mga balita. Arangkada Balita Headlines. Sa ulo ng ating mga balita ngayong Tuesday morning, PNP-CIDG inaming namamayagpag pa rin ang illegal POGO operation sa bansa. Arangkada Balita. Department of Agriculture magkakasa ng inspeksyon kontra hoarding at price manipulation ng sibuyas. Arangkada Balita. Aray ko po, taas singil sa kuryente, inaasahan sa susunod na buwan. Arangkada Balita. Balita sa ibayong dagat, Japan, patuloy na nakakaranas sabay ng matinding snow. Arangkada Balita. Ang tanong ng Japan, do you wanna build a snowman? Sa sports, Milwaukee Bucks mag-isa laban ito kontra sa Miami Heat sa nagpapatuloy na 7th season ng NBA. Arangkada Balita. Pagkain ng masarap na ice cream, Uy, nakakapagpagaling nga ba ng sore Oo. throat? Kaya alamin natin yan mamaya sa Let's Prove It. Arangkada Balita. Hoy, eto maraming tumatangkilik nga yung mga nakikinig dyan ha, huwag magigilty pagbili ng mga nakaw na gamit. Alamin po ang parusa mamaya sa NBI. Nako, bawal ito. Arangkada Balita. Sa ating siyasat series track record, bukod sa patuloy na paglaban para sa karapatan ng mga manggagawa, mayroon na rin bang kontribusyon ng Diwa Party List para sa kalusugan ng mga Pilipino? Arangkada Balita. At sa mundo ng showbiz, nako, si Chris Aquino at ang surgeon boyfriend nito o ang surgeon doctor, kumpirmadong hiwalay na. Arangkada Balita. At si Batangas Vice Governor Mark Libiste, umaasang magkaibigan pa rin sila ni Chris Aquino. Hatid ang pinakabago, pinaka-latest, mga flash reports, mga breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Arangkada Balita. Muli isang magandang morning Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Kayo nakikinig na ng Arangkada Balita sa DWIZ at Aliw Channel 23 sa oras na 6 na sandali makalipas ang 5 o'clock in the morning. Aarangkada na ang detalye ng mga balita. Arangkada Balita. Inamin po ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region o CIDG-NCR na hindi pa maituturing na POGO-free ang bansa. Ayon kay PNP-CIDG NCR Chief Colonel Marlon Kimno, patuloy
patuloy pa rin ang guerrilla-style operations ng mga pogo sa Pilipinas, partikular na sa NCR kung saan mayroon itong tig-15 hanggang tig-20 empleyado. Dahil dito sinabi ni Colonel Kim no, bumuo na sila ng tracker team, katuwang ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na layong tugisin at arestuhin ang mga sangkot sa guerrilla-style pogo operations dito po sa Metro Manila. Matatandaan nung nakaraang linggo na aresto ang 18 Chinese nationals at 2 Pilipino dahil sa pagsasangkot o pagkakasangkot sa operasyon ng illegal Chinese-run pogo sa lungsod ng Parañaque. Arangkada Balita. Giniit naman ni Senator Gatchalian o Sherwin Gatchalian na wala nang nag-ooperate na Philippine Offshore Gaming Operator sa Pilipinas. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Senator Gatchalian na tanging sindikato na lamang ang naiwan na gumagawa ng scamming activities dito sa bansa. Gayun din ang sinasabing pangdurukot, pangingidnap at pagtutorture ng mga Chinese sa kapwa Chinese nationals. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Meron ako nakuhang balita na may isang batang kinidnap tapos may yung mga nangidnap ay konektado rin sa Pogo at balita ko na tinorture rin yung bata. Ang ginagawa nila, tinotorture yung bata, alam mo, binivideohan nila, pinapadala sa magulang para magbayad ng pera. Umapela naman si Senator Gatchalian. O hindi, babalikan ko lang yung kanyang statement. Dahil nga dyan, nababahala ang senador sa ginagawang krimen ng mga Chinese dahil posibleng targetin din nito ang mga Pilipino. Muli nating pakinggan si Senator Gatchalian. Dito sila tago ng tago. Ang kinakatakutan ko lang, itong mga ito, baka biglang i-target yung mga locals na. Dahil Yun lang wala namang sinasabi ko. itong mga ito Opo. Kagad, baka dahil wala ng Pogo, mag-kidnap na lang sila ng mga locals. Umapila naman si Senator Gatchalian sa Presidential Anti-Organized Crime Commission at Philippine National Police na huwag tatantanan ng mga Chinese nationals na gumagawa ng krimen sa bansa. Muli nating pakinggan ng senador. Ngayon, andito pa sila. Dapat ang ating mga enforcers tulad ng PNP and PAOK, walang tigil. Dapat talaga walang awa na habulin at takipin at talagang dapat sila ikulong at tanggalin sa ating lipunan dahil nakakatakot at Apo. kaya nila mag-torture ng walang awa. Tama. At yan po ang tinig ni Senator Sherwin Gatchalian, ang chairman ng Committee on Ways and Means sa panayam ng DWIZ. Arangkada Balita. Sabi ko lang kay Senator Gatchalian, may tama ka. May tama ka, sir. Oo, tamang-tama naman sinabi niya para mapuksa na ang usaping pogo Oo, sa actually, ating bansa. tama naman. No? Mukhang ang claim naman niya, wala ng pogo. Oo. Ito yung mga sindikato na lamang na naiwan. Kasi katumbas ng pogo yung mga parang grupo na armado na nangingidnap, nanonorture ng mga nangungutang. Ng ating mga kababayan din dito. Sa Oo. That's the reason why kaya tinawag na guerrilla style ang ginagawa nila ngayon. Correct. Na lahat under the table at lahat parang discreet ang kanilang operasyon ngayon. oo. Ay ang problema sa panahon ngayon, ano pa nagiging discreet? Oo. Di ba wala na? I believe there's no such thing. Wow, I believe. Wow. There's no such thing as discreet dahil lahat ng naitatago ho ninyo ay nabubunyag na. Tama. Kaya, Ilabas niyo yan. ito po ang data privacy notice namin. Hindi, pero at least mas magandang mabunyag yung kalokohan kaysa naman yung hindi dapat mabunyag na talagang confidential and private Sabi nga ni information. Attorney Topacio, ilalabas niya. Lahat ng tinatago Tago. ninyo, ilalabas ko. Ay, parang iba kasi ilalabas na sa sinabi niya. Sa oras po na 11 sandali makalipas ng 5 o'clock in the morning, nakatakdang magsagawa ang Department of Agriculture o DA ng inspeksyon sa mga cold storage facility ng sibuyas para mapigilan ang posibleng hoarding at manipulasyon sa presyo ng nasabing produkto. Ayon kay DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr., pangungunahan ng Bureau of Plant Industry ang pag-iinspeksyon kasunod ng mga ulat na hinohoard o hindi inilalabas sa mga pamilihan ng mga bagong aning sibuyas. Isa sa mga itinuturong dahilan kaya nananatiling mataas ang mga presyo nito. Binigyan din ni Secretary Laurel na hindi dapat iniimbak ang mga bagong aning sibuyas dahil indikasyon ito ng hoarding. Sa ilalim ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, posibleng pagmultahin ng hanggang 5 beses ng halaga ng produkto at makulong habang buhay ang mga, doon na lang sa makulong para tapos na, di ba? Kaya pag bumultahin mo na 5 beses yan para Bayad lang.
Oo, bayad-bayad multa, tapos na. Ulitin na lang namin. Mas maganda makulong na lang habang buhay ang sino mga mahuhuling nagtatago o nagmamanipula sa presyo ng mga agricultural products. Arangkada Balita. Sa naman, kamatis. Kulang ang cold storage facilities ng pamahalaan upang ma-preserve ang shelf life ng mga kamatis sa bansa. Ito ang binigyang diin ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa sa panayam ng DWIZ sa gitna ng harvest season kung saan sumusobra ang supply ng kamatis sa bansa. Iginiit ni Asik de Mesa na makatutulong ang hindi pagkakaroon ng cold storages upang hindi masayang ang supply ng nasabing produkto. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Pag mga ganitong panahon na sobrang dami, pinakamaganda talaga dito yung cold storages na ma-impact natin at pwedeng kumbaga patagalin ang shelf life at pag medyo hindi na ganun karami yung harvest, pwedeng mailabas, of course, para matemper din yung prices ng ating kamatis. Sinabi naman ni Asik de Mesa na maaaring ikonekta ng Department of Agriculture sa mga kadiwa store ang mga magsasaka upang doon nga ibenta ang mga aanihing kamatis at maiwasang masayang ang mga ito. Muli nating pakinggan si Asik de Mesa. Pwede nating i-connecta sa ating mga kadiwa, of course. Ito naman ay alam na ating mga regional field offices at saka ng ating mga amad at ama na makonekta sila agad sa ating mga kadiwa at magkaroon ng market matching din na ang pakiusap namin, wag itatapon, ipaalam agad sa kanila mga munisipyo at sa kaming mga regional field offices para matulungan sila na ma-market yung kanilang mga produkto. Yan po ang tinig ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa sa panayam ng DWIZ. Arangkada Balita. 14 na sandali makalipas ang 5 o'clock in the morning. Latest naman po mula sa Filipino Mirror, namumura na naman! Ang alin! Magpatay na tayo ng ilaw. Sa susunod na buwan po ang pagtaas singil sa presyo ng kuryente. Oh my God. Ito ay matapos aprobahan ng Energy Regulatory Commission ng ERC ang dagdag singil upang pondohan ang mga planta para sa renewable energy gaya ng solar, wind at hydro plants. Batay sa anunsyo ng Meralco, magiging 11 centavos kada kilowatt per hour ang singil sa kuryente sa Marso o katumbas ng 7 pisong dagdag sa bill sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour sa isang buwan. Sinabi ng electric company na taga-singil lamang sila, makinig kayo taga-singil lamang sila ng fit all charges at hindi sa kanila napupunta, kundi inire-remit sa National Transmission Corporation. Maliban sa total adjustment, pinawi ng Meralco ang pangamba ng mga consumer dahil wala nang nakaambang dagdag singil sa kuryente. Arangkada Balita. At na lang, tumataas. Pati ba alta pressure mo tumaas na? Hindi ko alam Ang sakit Ako dahil sumasakit ang wallet ko. Oo, Sobrang laging nilalagnat. Oo, lagi na lang may trangkaso kahit bigyan ko ng paracetamol. Laging naiyak. Ayan, so halos sa ibang balita. Nagbabala si San Miguel Corporation CEO Ramon Ang sa publiko laban sa mga peking news article at deepfake videos na pinagmumukhang nag-i-endorso siya ng isang investment opportunity. Ayon kay Ang, ginagamit ng scammers ang isa sa kanyang mga lumang interview para linlangin ng publiko na makakapagbigay ng $1,000 o katumbas po ng 175,000 pesos na kita kada linggo ang nasabing investment opportunity. Git ng business tycoon, isa itong scam at hindi siya nag-i-endorso o mag-i-endorso ng anumang online opportunity. Pinapaalalahanan rin ni Ang publiko na huwag makipag-ugnayan sa sino mang magpapakilalang taga-SMC nang walang proper verification. Gayun din ang mga kahinahinang social media post, messages o pages at pagbabahagi ng personal na impormasyon via online. Arangkada Balita. Nakiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdarasal para sa paggaling po ni Pope Francis. Sa social media post ni Pangulong Marcos, nagpahayag siya ng kalungkutan sa pagkakasakit ng Santo Papa. Ayon po sa ating Pangulo, ipinagdarasal niyang palakasin at pagalingin pa ng Panginoon si Pope Francis upang may pagpatuloy ang misyon ng pananampalataya at pagmamahal sa sangkatauhan. Una nang nanawagan ng CBCP o Catholic Bishops Conference of the Philippines sa publiko na ituloy ang panalangin para sa mahal nating si Lolo Kiko na ngayon nasa critical pa rin pong kondisyon. Arangkada Balita. Sa kaugnay na balita na nanawagan
sa mga Katolikong Pilipino ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP na ipanalangin nga ang mabilis na paggaling ni Pope Francis. Ayon kay Father Jerome Ceciliano, Executive Secretary ng CBCP Episcopal Commission on Public Affairs, isinagawa na sa iba't ibang diocese at archdiocese sa bansa ang mga aktibidad upang ipagdasal ang paggaling ng Santo Papa. Kabilang na rito ang pagdaraos ng mga misa, holy hour at prayer vigil. Arangkada Balita. Speaking of Father Jerome, happy fiesta sa kanila partner sa Saan EDSA yan? Shrine. EDSA Saan? Shrine. Siya ang rector ng EDSA Shrine. It's fiesta today sa kanila. So, anong handa natin, Father? Father, padala mo na lang. Marami naman tayong makakilala dyan, Father. Father, we're so near to your place. Oo, You know? isang You can invite us there or you can send us some breakfast, You can tell us, you can we can receive the gifts. Di ba Yes. yan? Kunin. We're very Di ba open. kasama yun? Kunin at tanggapin. Sa iba pang paksa ng balita, partner, lumagda sa 3 kasunduan ng mga opisyal ng pamahalaang Pilipinas at Palau kasunod ng kauna-unahang official visit sa bansa ni Palau President Surangel Whips Jr. Kasama sa mga pinirmahan ang isang Memorandum of Understanding para sa policy consultation na layuning magtatag ng mekanismo para sa Foreign Ministry ng dalawang bansa na magpalitan ng pananaw sa bilateral at regional cooperation at iba pang international rules. Isang MOU din ang pinirmahan kaugnay ng kooperasyon para sa fisheries o pangingisda upang maisulong ang sustainable development sa pamamagitan ng conservation of fishing ventures, joint research activities at paglaban sa iligal at kontroladong pangingisda. Nilagdaan din ang diplomatic note para sa isang study visit ng mga opisyal ng Palau at kanilang stakeholders sa mga pasilidad ng Pilipinas sa agrikultura at pangingisda para matuto ng best practices mula sa mga institusyon at pasilidad na may kasanayan sa nasabing sektor. Samantala, sa talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi nito na nakasundo o nagkasundo rin sila ng kanyang counterpart na ipagpatuloy mga konsultasyon at ugnayan ng dalawang bansa habang papalapit ang ika-30 anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Palau sa 2027. Arangkada Balita. Uy, balita ito, bagong-bago. Kahapon lang. Oy, bago. Fresh yan. Oh. Nagbigay ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kina Secretary, PCO Secretary J. Ruiz at Presidential Press Officer Undersecretary Clarissa Claire Castro kasunod ng panunumpa ng mga ito sa harap ng Pangulo. Ayon kay Secretary Ruiz, ipinangutos ng Pangulo na iparating sa publiko ang mga programa ng pamahalaan at tiyakin ang paghahatid ng wastong impormasyon sa gitna ng lumalaganap na disinformation. Kaugnay nito na nawagan ng bagong kalihim sa media na makipagtulungan sa kanilang tanggapan upang maibigay sa mamamayan ang tamang balita at maipaabot ang mga proyektong direktang makikinabang ang sambayan ng Pilipino. Samantala, nilinaw ni Yusek Castro na si Pangulong Marcos pa rin ang pangunahing tagapagsalita ng kanyang administrasyon. Aniya bilang Presidential Press Officer, siya lamang ang magiging tagapaghatid ng mga updates sa media at magpapaliwanag sa mga pahayag at kautusan ng Pangulo. Arangkada Balita. Sa oras na, ano yan? Si Secretary J. Ruiz po ang fourth press secretary sa 3 taong Administrasyon. sa 3 taon ni PBBM. Ano, medyo Acting pa rin, di ba? Kasi he needs to be appointed pa. I think so. Yeah. Parang may basbas ng CA ano. Na muna, oo. Kung if I'm not mistaken. Yes, yeah. He needs the basbas of the CA. Parang sa US lang yan, they need the nod of the appointments committee Yes, correct. para maging official silang Secretary. kalihim o Oo. secretary ng Pero isang nakakabahala din ano, lalo tayo sa mga taga-media. Of course, tayo ang may impact dyan. If you can, kung oobserbahan ho, kahit ho mga ordinaryong Pilipino ano na magkaroon ho ng apat na communications In 3 years. in 3 years ay parang may mali. Pero di ba partner kadalasan ng mga secretary is what? Max of 3 years? No, they can Coterminous nga pala. oo. Yeah, sorry, coterminous. Buong, That panahon depends ng upon. presidente. Kasi, for example, dating PCO Secretary Martin Andanar, the entire 6 previous years, administration, yes. he was there. Hindi siya Yes. napalitan. Hindi siya Yes. nag-resign. Oo nga naman. Kaya Para nga, mas maganda. siguro sobrang dami rin ho ng baka yung iba na overwhelmed, ganyan. Pwede with Pero- all the usapins. Oo, kasi mahirap din mag-interpret lalo na ay may mga batas dyan.
na may mga announcements, lalo sa demanding world ngayon ng demanding ho ang mundo ngayon, lalo Oo naman. na naghahanap ng impormasyon, ano? Gusto pag narinig na sa iba, gusto agad ng confirmation right then and there, ano? Oo. So, Pero we wish Secretary J. Ruiz Oy, baka mga we wish you the nagtatanong best, kung no? baka na magtatanong kung sino si J. Ruiz, dating reporter po ng ABS-CBN, yes, oo, dati siyang taga-ABS-CBN. J. Ruiz Patrol. Ano mga linya na. Pero sobrang bata pa natin ng mga Oo naman. J. Ruiz na siya. Kaya nga ano? nung nire-research ko, to nakita ko yung mukha ni yes, Secretary diba? Ruiz. Siya Sabi ko, pala siya nga yun. yun. J. Ruiz Patrol ng Pilipino. Pamilyar siya. Diba? Parang, Kabatch niya yun, si J. kabatch Ruiz. niya. Speaking of kabatch, mamaya natin dakuhan yung track record natin. Apuntahan na muna natin ito. Kasi ito, nako, love pa rin. Chris Aquino at Surgeon Doctor, kumpirmadong hiwalay na. Bakit nawala kaya yung love? Alamin natin sa ating Virginal Blow-by-Blow showbiz reporter na si Anton. Ready ka na bang makichismis? Ready ka na bang malaman kung ano ang latest sa Arangkada Balita Showbiz Spotted? Ready ka na ba magbalita? Ready na ako sa iyo. Ay, di ba nabalita natin dito before yung actually parang last week lang yata yun, ano, yung may tinulungan si Chris Aquino na isang di ba, yung family, no, dahil yung tatay niya nakaratay sa banig ng karamdaman o nasa ospital, di ba? May binanggit doon yung yung babae na si Dr. Padlan, yung tumulong o naging parang naging bridge nila, naging tulay nila para makilala nila itong si Chris Aquino para tulungan sila ni Chris. Yes. Kasi parang yung tatay yata nila kakilala ng pamilya yata nila, hindi ako sure si Dr. Padlan. Okay. Yung pamilya pala na yun, taga Oranbo, taga dito sa atin. Ay, talaga kapitbahay. ba? Oo, taga Oranbo, Pasig pala yun, yung si Karen Taihon. Si Karen Taihon, yes. Oo, yun, oo. At doon ko nalaman na ito palang si Dr. Padlan, ito pala yung Dr. Padlan na surgeon na naging jowa ni Chris Aquino. Oo, na si Dr. Michael Padlan. Taga saan si Doc? Oo, di ba? Dito, kagawad! Pero hindi na sila magkarelasyon ngayon dahil kumpirmado na hiwalay na itong dalawang ito. Actually, parang last week yata na exclusive o parang nagkaroon ng exclusive na balita ang isang broadsheet. Nakalimutan ko lang ang pangalan ng broadsheet, na kinikwento niya na mukhang nagkahiwalay na. At ito nga nakumpirma nga nitong isang araw lamang nakumpirma na hiwalay na nga itong dalawang ito. Mataas nga sabihin nitong si Chris Aquino mismo sa kanyang Instagram account na loveless siya ngayon, no love life muna, di ba? Ay, wala mo na siyang love? Yes, oo. Love self muna. Correct. Love myself So, pala. nakumpirma nga na hiwalay na silang dalawa nitong si Dr. Michael Padlan. Wala namang binigay na detalye, pero parang lang parang lumalabas daw ayon doon sa nabasa ko doon sa broadsheet na ito, parang parang mangga. Mangga? Oo, dahil sa mangga. Dahil sa mangga? Oo. Ang kanilang... Ay, mangga. Naghihintay yata ng punchline, bigay mo na. Dahil sa... Yun, naghihintay na ng punchline, no? Kailangan ko na magkape. Dahil sa mangga gamit daw. Meron ako dyan, banana chips. Oo, yun daw. Parang feeling daw, Slow ko ngayon. Feeling daw nitong si Chris Aquino ay nagamit siya. Ayan. Uy, ang sayo ni Papa Win. Sabi ni Maine, feeling ko, slow ko ngayon, Papa Win. Sabi ko agad naman ng mangga. Good morning, Maine. Actually, Kaya mo yan, sige. Mangga pa more. The feeling is mutual nung nabasa ko yun kasi mangga din yung kanyang sinabi nung writer. So, huli ko na nalaman na, mangga gamit. Sorry na. Okay. Buti na Noted. lang talaga, hindi din ako... Oh my God! Buti na lang din, hindi ako kumakain ng mangga para hindi masabihang mangga. Oh my Oo, God. pala, hindi ka kumakain ng mangga, no? Kasi I tend to spit it out, ika nga. Talaga? Hindi Ako may baka allergies hindi lang din, ako. baka allergy or hindi lang talaga Baka din kailangan ako mo sanay. na manggang gimaras. Ayan, kasi matamis. Pero talaga nakapag-gimaras na ako. Oo, pero hindi hindi pa ako kumain din. na. Lumangoy lang ako sa Gimaras. Okay, magandang isla ng Gimaras. Yes, ha? oo. Sobra. Ang Gimaras, ang Sikihor, yung mga maganda ba? Anyway, going doon sa mangga na dito si Hindi pa Madam rin- Larmaine, si Mama Larmaine. Hindi ba rin siya makamuban sa mangga? Ang aga kasi. Hinog o hila? Ay, sandali. Hinog o hilaw? Ang aga nung mangga.
Yun nga, di umano ay hindi raw nagustuhan itong, ayon sa balita ha, hindi raw nagustuhan itong si Chris Aquino yung ugali nung nasabing doktor. Okay. Naku, grabe naman. Hindi naman siguro, no? Baka namang kwento-kwento lang ito, ha? Baka kwentong barbero lamang ito, ha? Pero yun ang sinasabi nila na dahil sa di umano ay feeling ni Chris ay nagamit siya ng nasabing doktor. Di ba, nabalita ni Chris, di ba, na parang ayaw niya muna mag-elaborate ng tungkol sa kanila nitong doktor na ito hanggat hindi pa sila ikinakasal. Oo, sabi ng ganon. Keeping it private. Yes, so ang kasal daw ay sinabi niya ito noon ang kasal daw ay hindi gagawing outdoor dahil nga sa kanyang kalagayan. Yeah. Oo, At wala masyadong bisita. correct, oo, at sa isang napakaliit lamang daw na room ito gagawin. Sinabi niya ganon. Pero ito na nga, hindi na mangyayari ang kasalan na sinasabi ni Chris Aquino dahil sa tuluyan na nga sila naghiwalay nitong si Dr. Michael Padlan. At kung ano man ang kanilang rason, ang kanilang paghiwalay, hindi po natin alam. Wala naman silang binanggit kasi ayon kay Chris, hindi naman niya idinitalye din ang kanilang relasyon. Kaya no sense daw na iditalye pa niya ngayon ang kanilang paghiwalay. Yun naman sa kanya. Alam naman natin, very, very transparent si Chris Aquino, no? Yes, lalo na sa kanyang love life. Kaya ayun, loveless siya ngayon, walang love life muna at magpapagaling muna siya. Health yan muna. Yes, health talaga. Health is wealth. Yep. Not boyfriend is wealth. Exactly. nga. Yes, but Bibigyan for- lang siya ng mangga. Yes, but for me, boyfriend is wealth. Hey! Good morning! Relationship is wealth. Alandi ko ngayong araw na to. Tama! Yan ang tayo balita showbiz at balik na sa inyong dalawa. Salamat sa ating manggang. Parang mali yun na. Ulitin ko. Maraming salamat sa ating... Maraming salamat sa ating Virginal Blow-by-Blow showbiz supporter na mahilig sa mangga na si Anton. Mag-off-air muna kami saglit para pag-usapan ni Maine kung ano ibig sabihin ng mangga ulit. Magbabalik po ang Arangkada Balita makalipas lamang ilang paalala. Philippine Standard Time. This time check is brought to you by Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. Yahoy! Sa mga kumakain ng mangga, alas 5:29 na ng morning. That time check was brought to you by Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. Arangkada Balita. Ang pinakabago, pinaka-latest, mga flash reports, mga breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Arangkada Balita. Ikalawang sigwada na po ng Arangkada Balita sa oras na 5:33 in the morning. Tanggap na tayo ng sunod-sunod na mga report. Panukalang magtatatag ng Philippines Scam Prevention Center isinusulong sa Senado. Sana mas pabilisin pa ito. Detalye ng Balita Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Sa gitna ng pagtaas ng kaso ng mga online scam at financial fraud, hinihain ni Senate Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies Chairman Senator Mark Villar ang isang panukalang batas na naglalayong itatag ang Philippine Scam Prevention Center. Layunin ay sinusulong na Philippine Scam Prevention Center na tutukan ang pagpapatupad ng mga batas na may kaugnayan sa online o digital fraud gaya ng Anti-Financial Account Scamming Act o yung RA 12010, Cybercrime Prevention Act of 2012 o yung Republic Act 10175, gayon din ang mga reklamo tungkol sa financial scamming. Pinapanukala itong mapasa ilalim ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Magsisilbi itong one-stop shop para sa financial scam-related offenses at bubuin ang mga ahensya tulad ng Department of Trade and Industry, Bangko Sentral ng Pilipinas, National Telecommunications Commission, National Privacy Commission, financial institutions, telecommunication companies, online marketplaces, financial technology companies at operators ng online
o payment system. Isinulong din sa panukala o nakapaloob sa naturang panukala na magtatag ng regional at local center para masigurong magiging accessible ang Philippine Scam Prevention Center sa lahat ng magiging para sa mas mabilis na pagresponde sa mga kaso ng scamming. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Isa pang patrol report. 77-year-old na stranded sa paliparan, nakaalis na ng Pilipinas. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Kinumpirma ng Bureau of Immigration na nakalabas na ng bansa at nakapunta na sa Thailand ang stranded na Amerikanong si Robert Louis Liur. Si Liur ay dumating noong January 30 sa NAIA Terminal 3 at simula noon ay natiling natutulog o naninirahan sa NAIA Terminal 3. Napuna ito ng mapansin na nangangamoy ang nabanggit na Amerikano na 77 taong gulang at hindi na malaya ng pasahero o ng Amerikano na siya ay dumumuy na pala sa kanyang salawal. Dahil dito ay nagsumikap ang Manila International Airport Authority at ang Airport Police Department at napakiusapan ang Thai Airlines kung kaya't naisakay ang stranded na Amerikano na si Liur sa commercial flight ng Thai Airlines sa TG 621 patungo ng Bangkok. Gayunpaman, sinabi ng Manila International Airport Authority na patuloy silang magmo-monitor sa mga kaganapan sa paliparan at titiyakin na lahat ng mga pasaherong na-stranded o mayroon mga problema ay dapat na matulungan ng pamahalaan. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Impira May Todo Lakas, DWIC. Arangkada Balita. Isa pa pong report. Comelec, iniimbestigahan na ang umano'y vote buying sa, galing ako dito, mula sa summer capital city of Pines sa Baguio City. Detalye na balita, Patrol 5, Aya Yupanco. Marangkada na ang investigasyon ng Commission on Elections o COMELEC sa umano'y vote buying ng isang tumatakbong partido sa Baguio City. Sa report, isinabay umano sa distribution ng membership card ng partido ang pamimigay ng 300 piso. Ito ay matapos mag-viral online ang larawan ng membership card na inipitan ng pera kung saan makikita ang logo at pangalan ng party list group na umano'y namigay nito. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi matibay na basihan ang larawan dahil kahit sino ay pwedeng mag-print ng card at lagyan ng pera at sabihin mula sa isang partido. Para kay Chairman Garcia, mas mainam kung may larawan ng mismong distribution ng pera dahil posibleng gawa-gawa lamang ito ng kalaban ng partido. Wala rin anyang testimonya o taong nagsasabi na nabigyan siya ng pera at mas mainam kung may magrereklamo. Dahil dito, nanawagan ang COMELEC sa publiko na agad na isumbong sa kanila ang anumang insidente ng vote buying ngayong nalalapit ang halalan. Ito si Patrol number 5. Ayayupan ko para sa Implementado ng Lakas, DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Dako naman tayo sa ating Metro Patrol Report. Mula dyan, price monitoring tayo sa Kadiwa Market mula sa Malanday, Valenzuela City. Alamin natin ang latest mula sa ating Palengke Queen, Mama Beth Samson. Yes, good morning. Dito sa Kadiwa Market sa Malanday, Valenzuela City, nananatiling 45 hanggang 60 pesos ang kilo ng bigas. Samantalang ang baboy ay 380 to 400 pesos ang laman at kasim.
Ang liempo, 420 pesos. Ang manok naman ay 220, mas mababa kahapon ng 10 piso. Ang baka ay 480. Sa mga gusto maggulay, ang ampalaya, patatas, Baguio beans at carrots ay 120 pesos. Samantalang, meron silang 100 pesos na kilo ng patatas na maliliit. Ang cauliflower, 140. Ang bawang, 140. Ang sibuyas, tumaas, 160 to 180 per kilo. Ang sayote, 40. Pechay Baguio at Pechay Tagalog, 60. Ang talong ay 60, repolyo 70, pwede na magchapsoy. Samantalang ang kamatis ay bumaba mula 35 pesos hanggang 40 pesos. Pwede na kayong magkinamatisang manok at baboy. Pangat sa kamatis, ginisang kamatis at sa itlog at unlimited sausawan sa pritong isda. Kung gusto niyo na magluto ng isda, may bangus sila na 240 pesos, tagupan bangus. Tilapia, 150 pesos per kilo. Ang hipon, 350 to 450 pesos, depende sa laki. At meron din tumpok na hipon sa halagang 100 piso. Ang tahong ay 120, ang galunggong 300 pesos. Eto, mag-iitlog na lang yata ng ulam ang mga walang pambili dahil matagal pa ang payday sa makalawa pa. Sa 6 pesos ang isa, may hanggang 10 piso yung jumbo yung itlog. At 15 pesos naman ang itlog na pula. Lagyan nyo rin ng kamatis, ulam na. Ang asukal white, 72. Brown sugar is 70. At yung negro naman ay 75. Yan, ito ay yung parang Queen Beth Sams ng DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. At syempre, nagbabudget tayo ng tama. Arangkada Balita. Nadagdagan na rin ang mga nabanggit na ulam. Thanks be to God, mga Bet. Oo, may chapsoy, may kinamitisang baboy. May pangat May pa. ganun pala, no? Oo, yung kinamatisang baboy meron. Pero masarap yung pangat na kinamatisan din. That's one of the best that I've ever Good morning. taste. And Huwag mamaya-maya niyo kami lagyan ng manggayan. kakain. 19 minutes, main. Okay, kakain na tayo. Ngayon naman, ronda Bye, tayo ako. sa probinsya. Isang magsasaka sa bayan ng Solsona, Ilocos Norte, arestado sa drug buy-bust operation. Mula sa norte, nariyan ating kasamang si Kuyang Ronald Idol Domingo. Idol, na ibang bigat. Naimbag nga bigat, inaresto ng mga otoridad ang isang magsasaka sa ikinisang anti-illegal drug buy-bust operation sa barangay Talugtog sa bayan ng Solsona, Ilocos Norte. Kinilala ni Police Major Chris Anthony Sorsano, pinuno ng Solsona Municipal Station, ang suspect na si Jomar Alejo, 38 years old, may asawa, presidente ng Barangay Juan sa nasabing bayan. Sinabi niya na ang suspect ay naaresto matapos na ibenta niya ang isang heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng pinaghilang shabu sa isang police pusher buyer. Nakuha pa sa kanyang kustodya ang dalawa pang heat-sealed transparent plastic sachet na pinaghilalang shabu na tumitimbang ng 1 gramo at nagkakalaga ng 6,800 pesos. Nakuha pa ang buy-bust money na 1,000 at ang iba't iba pang klase ng drug paraphernalias. Samantala, ang suspect o ang mga ebidensya ay isumulte sa forensic unit ng Ilocos Norte Police Provincial Office para sa pagsusuri sa laboratorio. Ang suspect ay harap sa paglabag ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat para silang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Dako naman tayo sa Calabarzon, isang OFW. Nalunod sa Calatagan Beach sa Batangas. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Arman Cambe. Isang OFW ang nasawi makara malunod sa isang beach resort sa Barangay Bagong Silang, Calatagan, Batangas kahapon. Kinilala ang biktima na si Diosdado Katanay, 43 anyos at residente ng Nasugbu, Batangas. Kasama umano ni Katanay ang 3 nitong kaibigan nang maligo sa nasabing beach nang tangayin ito ng alon sa malalim na bahagi ng dagat. Doon na umano nalunod ang biktima. Agad namang nakahingi ng tulong ang mga kasama nito sa mga lifeguard, subalit dead on arrival ito sa ospital ayon sa mga doktor. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang naturang pangyayari. Arman kami mula Calabarzon, nag-uulat para sa Impina may todo lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Tuloy-tuloy ang ating Ronda Probinsya. Branch Manager ng NFA sa Occidental Mindoro itinanggi ang ulat na may 600,000 na sako ng palay ang nabubulok sa mga warehouse ng NFA. Mula Occidental Mindoro, nariyan natin kasamang si Kuyang Mariboy Isibido.
Maaaring itinanggi ni Occidental Mindoro National Food Authority Branch Manager Elimar Regendin ang mga ulat na may 600,000 sako ng palay ang nabubulok sa mga warehouse ng NFA. Sa isang panayam sinabi ni Regendin, walang katotohanan ang naturang aligasyon at tiniyak niya sa publiko na maayos ang pamamahala sa supply ng bigas. Dagdag pa ni Regendin, matapos sa isang makabulang pagpupulong kasama si Vice Governor Diana Pigotayag na Occidental Mindoro, nakaragdang ipatupad ang mga hakbang upang tugunan ang mga issues sa milling services at kakulangan ng espasyo sa mga warehouse. Isang nakatagdang pagpupulong ang gaganapin kung saan pangungunahan ng pangalawang punong lalawigan ang koordinasyon sa mga pribadong rice millers sa Occidental Mindoro. Layunin nito na hikayatin ang kanilang paglahok sa bidding process para sa milling services, pamatiyak na may sapat na espasyo sa mga warehouse para sa mga aning palay ng lokal na magsasaka. Samantala, binigyan din ni Regendin na patuloy ang pagsisikap ng NFA upang maiwasan ang anumang suliranin sa imbakan at mapanatili ang maayos na pamamahala sa supply ng bigas. Mula dito sa Occidental Mindoro, katuwang ang Philippine Information Agency, ito si Ronda Patrol, Mariboy Isibido para sa impilang may todong lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Standby sa mga reporters sa labas ng himpilan. Magbabalik ang Arangkada Balita makalipas lamang ilang paalala. Philippine Standard Time. This time check is brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. This time check is brought to you by Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Yahoy! 14 na minuto bago mag-6 in the morning. That time check was brought to you by Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. That time check was brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Arangkada Balita. In punto, 10 sandali bago sumapit ng 6 in the morning. Ngayon naman, tanggap tayo ng report mula sa Metro Patrol. Nagnakaw sa isang kumpanya sa Barangay Malinta sa Valenzuela, nakilala sa record ng CCTV. Nariyan natin kasamang si Kuya Danny Cruz. Pasok sa selda nang hindi nakalusot sa footage ng CCTV ang pagnanakaw na ginawa ng isang part-time na empleyado ng Sherwin Corporation na matatagpuan sa number 12 Malakas Street sa Barangay Dalandanan sa lungsod ng Valenzuela. Patay sa report na tinanggap ni Police Colonel Nixon Cayaban, February 23 nang matuklasan ni Elila May Lopez, Human Resources Manager ng nabanggit na kumpanya ang pagkawala ng mga gamit sa kanilang opisina. Agad nitong nireview ang CCTV. Nakita niya dito ang isang lalaking nakasuot ng jacket na pula na pumasok sa kanilang opisina. Nakilala niya ito at tinukoy na si Ranuel Denuli, 22 taong gulang, residente ng Pinalagad sa Barangay Malinta. Ito anya ay part-time na trabahador nila. Sa pahayag ng witness sa mga pulis, base sa CCTV, kinulimbat ng suspect ang isang Huawei laptop na nagkakahalaga ng 40,000 piso, Lenovo laptop na 25,000 piso at 2 Oppo cellphone na 20,000 piso. Umabot lahat ng natangay nitong gadget sa 105,000 piso. Sa follow-up operation ng mga pulis ng Substation 6, nadakip si Dunuli sa Area 4 sa Pinalakad sa Barangay Malinta. Na-recover dito ang mga ebidensyang kinulimbat sa kumpanya. Ito'y pumasok na sa paglabag sa Article 308 ng Revised Penal Code o kasong theft ang haharapin ni Dinuli sa korte. Yan ang update. Ako si Danny Cruz para sa impilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Balik tayo sa Metro Patrol. High-value individual at timbog sa 2.1 million pesos na halaga ng droga sa Caloocan. Alamin natin ang detalye mula kay Mama Beth Samson.
Sasabat ng pulisya sa isang tulak na droga na itinuturing bilang high-value individual ang mahigit 2.1 milyong halaga ng shabu ng maaresto sa ginasang bypass operation sa Caloocan City kahapon. Kinilala ni Newark Northern Police District Drug Enforcement Unit Chief Police Lieutenant Colonel Timothy Aniway ang naarestong suspect na si alias Boss, 54, residente ng Barangay 176. Na magawa ng isa sa kanyang mga tauhan na makipagtransaksyon sa suspect, agad bumuo ng team sa kaikinasa nilang bypass operation sa koordinasyon ng PIDEA. Agad inaresto ng mga operatibo ng DBEU ang suspect matapos tanggapin ang markadong salapi mula sa isang pulis na nagpanggap na buyer alas 4:47 ng madaling araw sa Phase 3, Package 2, Lot 1, Block 52, Barangay 176, Bagong Silang. Nakumpisa sa suspect ang 320 grams ng shabu na may katumbas na halagang 2,176,000 pesos at by bus money. Sasampahan naman ang suspect sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11 sa Article 2 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si Metro Patrol Beth Thompson para sa Himpirang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Isa pa, dahil dako tayo sa Ronda Probinsya. Pananaga naganap sa bayan ng San Nicolas, Ilocos Norte, biktima patay. Nagbabalik si Kuyang Ronald Idol Domingo. Sasampahan ng kaso ang suspect sa pananaga sa Barangay 19, San Lorenzo sa bayan ng San Nicolas, Ilocos Norte. Nakilala ang biktima na si Pedro Teja Oriente, 51 years old, may asawa, habang ang suspect ay kinila bilang ang kanyang tiyohin na si Efren Domrigue, 55 years old, kasal, kapwa residente ng sitio Tamurong sa nasabing barangay. Ayon kay Police Captain Randy Damo, pinuno ng pulisya sa San Nicolas, Ilocos Norte, sinabi niya na ng biktima at ang suspect ay may nakaraang pagtatalo sa umano'y pang-aari. Sinabi niya na ang nalaman din nila na tuwing ang suspect ay umuwi siya ay lasing. Dinagdag niya na bago ang pananaga ng suspect ang biktima nang dumating siya sa kanyang bahay sa ilalim ng impluensya ng alcohol na humantong sa kanilang agrumento. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat sa Simpilang May Tudong Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Maraming salamat Kuyang Ronald Idol Domingo. Samantala, Batangas Vice Governor Mark Leviste umaasang magkaibigan pa rin sila ni Chris Aquino. Tuloy-tuloy ang love mula sa ating blow by blow Virginal Showbiz reporter na si Anton. Ready ka na bang makichismis? Ready ka na bang malaman kung ano ang latest sa Arangkada Balita Showbiz Spotted? Ready ka na ulit? Ay, naku, ikaw ba naman mag-iisang Chris Aquino na hindi nawawala ng love life? Oo Di ba? Oo. Kahit may sakit no, nakadalawa na kagad siya. Di ba? Samantalang ako, talagang ako yata yung mamamatay na virgin. Hey, hindi kami naniniwala. It doesn't matter. Ay, ang tanong ni Papa Winner, sure ka? Ay, ikaw hawag mo sila. Kwento sa'yo ng mga live. Alam kasi Papa Winner ang mga sikreto ko. Pati yung kalitliitan nun sa katawa ko, alam niya. Kayo baka manggalang yan Ang programang ito ay rated PG. SPG actually. Anyway, umaasa itong siya. Di ba, pagkatapos ni Vice Governor Mark Leviste, si Padlan na, di ba? Si Michael Padlan, si Dr. Michael Padlan. Ngayon, laging si Chris ang nag-i-initiate ng hiwalayan, no? Baka nakakaramdam talaga siya. Ay, hindi ako sure. Parang siguro, alam naman natin si Chris, di ba? Dito kay Leviste, siya nakipaghiwalay. Kay Padlan, ganun din siya. Pero ayon dito kay Leviste, ay maayos daw ang kanilang paghiwalay nitong si Chris Aquino. Kaya naniniwala daw siya. Mukha naman. Ang sarap ng kape. Manilulunok mo. Sorry na. Naniniwala daw siya na magkaibigan pa rin sila hanggang ngayon. Kilala niya rin daw itong si Dr. Michael Padlan. At pinakilala daw ito sa kanya ni Chris. Okay. So si Chris ang una nakakilala kay Dr. Padlan. Tapos, in-schedule pa raw siya ni Chris for the executive check-up dito kay Dr. Michael Padlan sa Makati Medical Center. Okay. Oo.
Ngayon, kaya kilala niya rito back in 2023, kilala niya si Dr. Michael Padlan. At mabait daw ito si Dr. Michael Padlan. Ayon sa kanya, mabait. Sabi niya ganon. Kaya sabi niya, hindi niya raw alam kung ano ang dahilan ng pag-iwalay ng dalawa. Pero sabi niya, kami ni Chris, we're civil to each other. Sabi niya ganon. At maayos ang naging pag-iwalay namin. At sabi niya, umaasa ko na kaibigan pa rin niya ako hanggang ngayon. Sabi niya ganon. At lagi siyang nasa dasal ko na gumaling kaagad. Ayon kay si Mark Liveste kasi ngayon na siya, di ba? Engaged na yata siya doon kay Ira Lopez yata yun, yung sparkle artist, no? Vlogger, no? Yun, alam ko na sila engaged. Ang bilis na mag-engage, no? Parang sa panahon ngayon, Maraming months lang. Oo, karamihan ng mga tao, karamihan ng mga nasa relasyon ngayon, parang it doesn't take them years. Oo, correct. To be engaged or to be married. Parang in months time, minsan nga parang 1 year lang eh. Kaya nga sabay kasi hindi naman kailangan niya kasi hindi naman kasi tawag ito batayan ang pagkakaroon ng matagal na relasyon para sa isang talagang forever na pagkakaroon ng pagsasama. Kung nararamdaman ninyo yung chemistry at compatibility ninyo, why wait any further? Correct. Oo, totoo 'yon. Kasi tingnan mo, si Cesar Montano sa Sunshine Coast, nagkaroon pa ng 3 anak, naghiwalay din naman, di ba? Yep. So hindi talaga hindi talaga batayan 'yon ang mahabang relasyon o engagement para sa matagal na pagsasama o panghabang buhay na pagsasama. Kaya ayon dito kay Liveste okay na siya ngayon, masaya siya sa kanyang relasyon ngayon kasi unang pagkikita pa lamang daw nila ni Ira may spark na raw kaagad silang naramdaman sa isa't isa. Ay, sana all. May kuryente. Anyway, na po aking balita ng showbiz. At syempre kasi naghihintay na 2 matanda doon sa likod. May pakape ba sila? Wala. Balik na sa inyo dalawa. Maraming salamat sa ating virginal showbiz blow-by-blow reporter na mahilig sa mangga. Baka makalimutan ko si Anton. Yan na po ang kalipunan ng mga balitang itinampok sa Arangkada Balita ngayon Tuesday morning, February 25, 2025. Kami po nakasama ninyo ngayong Tuesday, Daryl Justin. Main Barreto. Virginal Anton. Nagbabalita ng tama. Naglilikod ng tama. Hoy, namiss ka to. Susunod na programa, tambalang John Bell sa Pasada Balita, Johnny Banyas at Jopel Peleño. Good morning! Bye! Walang mararating ang tama dapat ganitong kaaga. Umaarangkada na! Hatid ang pinakabago, pinaka-latest, mga flash reports, mga breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Halabango na! Arangkada Balita! Live na live sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Naka-live din sa lahat ng DWIZ digital channels. Nakakahiya kapag di mo alam ang latest, diba? Kaya makibalita na sa Arangkada Balita.